Bago magsimula ang video na ito, sana mag-subscribe kayo at follow sa aking channel, Breeder Adventures TV, para sa mga latest news at issue na nangyayari sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Tila nagiging bangungot na kay Apollo Quiboloy ang mga patotoong sinasabi ni Brother Eli Soriano sa kanya, at sa pinapangunahan niyang samahan. Alam ng lahat kung paano tutulan ni Brother Eli Soriano ang mga maling aral ni Quiboloy, kagaya ng sinasabi niya na siya ay sugo at siya si Kristo sa panahon ito. Sa reality. Ilang beses siya hinamon ni Brother Eli Soriano upang tindigan niya ang kanyang mga sinasabi, ngunit palagi itong iwas at kung ano-ano ang sinasabing dahilan para tindihan ang kanyang sinasabi. Ngayon dahil pumasok na sa Senado ang mga issue ni Apollo Quiboloy, sa pangunguna ni Senator Riza Hontiveros, ay tila iwas pa ding magpakita itong si Quiboloy kahit na may nilabas ng show cause order at sabina ang Senado. Maraming issue ang kinakaharap ni Quiboloy dahil marami ang lumantad sa mga kalokohang ginagawa ng pastor, kagaya ng diumano na pag-uutos sa mga miyembro niya na manghingi sa ibang tao gamit-gamit ang mga hindi totoong dahilan para lamang makapangloko ng mga kapwa. The Senate rules are firmly on our side at mismong, speaking of jurisprudence, ang Korte Suprema ay nagsalita na rin tungkol dyan. At higit sa lahat, yung mandato ng Senado na magsimpleng pa-appear sa mamamayan. Sino pa man siya at napakarami ng matataas na opisyal ng church at state ay humarap na sa komite. Kaya bakit nag-i-insist si Quiboloy na wala siyang obligasyong humarap? No? Sino ba siya para sabihin iyon? At kailangan umabot pa sa ganitong punto na may show cause order pa para hindi siya maaresto. He's actually dug his own grave, sabi ko nga. Kung sana nagpakita na siya sa unang mga imbitasyon pa lamang namin, hindi na kailangang umabot sa ganito. Honestly, I cannot think of an acceptable reason na hindi siya paarestohin. Lalo na kung mananatili siyang magsabing he sees no reason to honor the Senate's invitation or subpoena or show cause order. Pag sinabi niya yon ulit, dahil sinabi na rin niya dati, that really shows the highest disrespect for the Senate as an institution, na ibang mga institusyon ng gobyerno at iba't ibang mga mamamayan ay nagpakita na ng respeto dati. Siya yung pinakawalang respeto sa nakita ko pa sa tanang buhay kong nagtrabaho dito sa Senado. If he will cite security reasons, nandyan ang ating PNP, nandyan ang osaan ng Senado, dun sa mga ibang humarap sa Senado na nag-cite ng security concerns. Lahat po sila ay naalagaan, nailigtas para magbigay ng kanilang mahalagang testimonya sa Senado. Di siya naiiba. Ang medical condition po ay unfortunately isa sa pinakagasgas na ginagamit na dahilan to the detriment ng ating mga kababayan. May totoong mga medical condition ginagamit ng mga taong ayaw humarap ng maayos. Well, hindi ko mapipigilan kung gusto niyang gamitin yung dahilang iyon. Pero, again, I don't think it would be an acceptable cause para hindi i-honor at magpakita ng respeto sa Senado. Sorry? Well, it's a possibility that they would refuse, pero going by precedent, ni-receive naman nila yung naunang subpoena ng Senado. So, I don't see any reason they should not accept yung show cause order. Natanggap na ba ang show cause order? Natanggap na ang show cause order ng abogado ni Quiboloy sa Makati. Pero isi-serve pa rin ito sa kanyang address sa Davao. Okay na, next si Jeff's question. Oh.
I don't think matter ito ng unahan at walang koordinasyon. Fundamentally dahil ang investigasyon ng Senado ay tungkol sa mga reklamo laban kay Quiboloy na mga inabuso niyang mga babae at minor de edad at ibang mga individual pa para sa iba't ibang alleged offenses na kapag maging finding ng komite at subject ng recommendation ay ipapailalim namin dun sa rekomendasyon kaugnay ng mga batas natin on yung consent, lalo na sa mga secretive religious organizations, mga posibleng amyenda sa mga batas paggawa natin, lalo na sa mga walang employee-employee relationship, pumapasok bilang volunteer di umano, pero nalalabag ang mga labor sa occupational safety and health standards, at pati yung mga batas natin kaugnay ng human trafficking. Sorry, nalimutan ko yung isang bahagi ng tanong nyo. Yeah, yes. At yung okay. Ang hindi ko pa po alam. Well, actually natanong po yung huling punto nyo, kung mapaaresto ng House ay hihilingin ba ng Senado, paapirin din siya rito sa aming komite para sumagot ng ibang mga tanong. Kasi sa House naman, ang cause nila ay yung franchise ng SMNI. So, posible, kung ma-custody ng House, ay pwedeng hilingin ng komite namin, paharapin din siya rito. Or kung ma-custody ng Senate, ma-imagine ko na pwedeng hilingin ng House, at wala namang bar sa pagkaalam ko na magpakita ng ganyang interparliamentary courtesy yung dalawang kapulungan sa isa't isa. Okay, next, Marlon. Kung pumayag na mag-release ng show, you already mentioned that in previous Senate meetings, yung mga source persons, hindi naman yung ginawa. Naglabas na agad ng superior Senate sa mga ibang source person na yun. Is this a response to the concern of Senator Robby and other senators na bigyan ng due process na si walang paglabag sa due process ni Quiboloy. At importanteng linawin ko dito po yung show cause order na ito ay para sa na hindi siya maaresto. Yung naging objection noon, kasi nag-lapse na yon as of midnight last night, yung 7 araw para makabuo ng majority of the members of the committee na hindi po naman nabuo, yung 8. So lapse na po yung objection na yon, standing yung citing ko of ruling in contempt. Yung unang hinihiling sana at yung unang naging in a way related sa objection, gusto sana nila na may show cause order dun sa contempt. So lipas na po yon kasi yung objection nga ay kumbaga nag-fail na kasi hindi nakabuo ng majority. Ito pong kasalukuyang show cause order, ito yung show cause order na mayroon na pinirmahan namin ni SP ay show cause order para hindi siya maaresto. So it's a further stage na. Hindi na yung gusto sanang show cause order for the contempt, wala na po yun kasi nag-fail yung objection about that. Ito po ay show cause order para hindi siya maaresto. Ano pa yung isang bahagi ng tanong mo? Yung previous kasi. Yes. Okay. Okay. Okay po. Pinaalalahanan po kami sa Senado na nagkaroon ng ruling ang Korte Suprema a couple of weeks ago na pinaalalahanan na bago magkaroon ng arrest, mayroong parang prior half step na show cause order so as not to be subject of arrest. So pinapakita nito yung talagang pagiging tapat ng Senado sa pagsunod at pag-enforce din ng aming mga rules. So inoobliga namin ang aming mga sarili, sundin ang aming mga rules in like fashion, to the same degree. Obligado din ang mamamayan na tawag nito kilalanin din
mag-comply sa rules ng Senado, gaya ng ginawa ng napakarami ng tao bago ni Quiboloy. Hindi siya nakikita na part of your plan to stall the hearing or to stall the issuance of arrest warrant against Not at all, kasi ang object nga ng show cause order at yung arrest ay para paapirin na siya sa hearing. And again, related dun sa naunang tanong, unahan ba ito? Hindi rin kasi, halimbawa, meron na rin na unsealed na warrant sa US, sa California, for not one, not two, but half dozen na mga charges na mabibigat ang bawat isa. So, kaya nagiging posible na rin na ilagay sa red list ng Interpol. Bukod pa po sa pagkalista ni Quiboloy sa most wanted list ng FBI. Dito, naghain na ang DOJ ng 2 kaso laban sa kanya for human trafficking at saka for child abuse. Meron pang ang pending case on rape na on appeal pa sa DOJ. So, kumbaga, on different fronts, mukhang nagko-converge na yung mga landas, hindi lang ng iba't ibang bansa, pero iba't ibang institusyon dito sa atin na singilin talaga yung accountability niya according to each one's own rules. Okay, next. Bakit doon sa rally kagabi ng mga KOJC supporters na dinaluhan nila dati pa Pangulong Duterte at kapapan ng mga senador si Bongo at Bato de la Rosa. Sa tingin mo ba, anyway, maka-apekto ba sa pag-dinig, pag-usig kay Ginoong Quiboloy? Yung mga ganong mga pag-ulos? Hindi po maka-apekto kahit pa yung pag-appear doon ni Duterte at ni VP Duterte. Lalong magtataka ang tao siguro. Ako, nagtataka. Bakit nag-effort pa silang dalawa na dumepensa sa isang tao na akusado sa mga napakaseryoso at mabibigat na offenses laban sa mga pinaka-vulnerable sa ating lipunan. Mga batang pinilit ni Quiboloy maglimos, mga OFW na kinuha sa kanila yung remittances nila, hindi na umabot sa mga pamilya, nawalan pa ng bahay, ang katulad ni Miss Renita dahil di na mabayaran ang mortgage. Yung mga babae na paulit-ulit na ginagahasa, alang-alang sa appointed son of God. Sana yung effort nilang dalawa binuhos na lang sa wakas pagdepensa sa ating mga mangingisda at mga kasundaluhan natin at Coast Guard laban sa pangbubuli sa China. So walang maka redirect or walang pigil sa patuloy na pagsingil ng accountability kay Quiboloy, kahit yung pagsalita nilang dalawa. At tuloy, dahil nandun si Duterte, di lalong maalala ng mga tao, yung bagong administrator ng mga pagmamay-ari ni Quiboloy. So lalong naging mas klaro pa na intertwine talaga ang fortunes nilang dalawa. Kasi kung ikaw, may pagmamay-ari ka, mag-appoint ka ng administrator, ibig sabihin, hindi mo na kayang i-administer ng sarili mo. And syempre, hindi mo ipapasakamay sa kahit sino na lang. Somebody na may alam at may malasakit din sa mga pagmamay-ari mo. So, Next is our Pinaglalabas na ng sarili ng video kahapon. Before the rally kahapon, she was acting on yung Senate investigation is more of a political event. Dahil wala naman daw sa legislation, just like what they happen on anong naging natin sa inyo, especially coming from the second highest precisely. At ang second highest ranking official of the land, dapat nagpe-pay attention sa mga statement at hearing bago nila komentan. Dahil klarong-klaro yung opening statement ko sa pinaka-recent hearing, no fewer than 3 ang lumilitaw na areas for corrective legislation. Yung binanggit ko po kaninang mga batas natin tungkol sa consent,
lalo na sa ganyang klaseng mga secretive religious organizations, batas ng ating labor code, lalo na sa mga voluntary work di umano na walang employer-employee relationship at yung mga legal protections sa ganyang employment status at yung mga batas natin tungkol sa human trafficking. So, dapat inalam muna yan ni VP bago siya nag-comment ng ganyang wala namang kinalaman